Sa pagpapatuloy ng kwento, narating ng isang alagad ang tarangkahan ng tuktok at yumuko bilang pagbati kay Elder Xiao. Samantala, naroon din si Lin Haoran na nagkukubli sa mga palumpong upang makinig. Sa kanyang isipan, ngumisi siya nang marinig ang pangalan ng alagad na ipinadala ng pinuno ng sekta, si Zhang Haiye. Para kay Lin Hao, malinaw na ang ganitong pangalan ay tila nakatadhana na para sa isang walang laban na pushover, maswerteng tao na hindi karapat-dapat. Formal na inihatid ng alagad ang kanyang mensahe. Nagsabi na mula sa pinuno ng sekta ay ipinaabot niya ang paalala na sa loob ng 100 araw ay gaganapin ang paligsahan ng sekta. Pinapaalalahanan si Elder Xiao na maghanda ng mabuti. Ngunit hindi siya nakatiis at idinugtong pa, na sa kanyang palagay ay hindi naging mahusay ang pagpili ni Elder Xiao sa kanyang alagad. Para sa kanya, kung sasali ang nakababatang babaeng disipulo sa paligsahan, tiyak na mababasag lamang ang loob nito at maiiyak sa kahihiyan bago pa man magsimula ang laban. Nag-init agad ang dugo ni Shinoo at mahigpit na tumutol. Ngunit ngumiti lamang si Xiao Xuan at mapanuksong binitiwan na tila bulag sa katotohanan si Zhang Haiye. Sumingit ang isa sa mga tagasunod, si Shen, at mariing nagprotesta. Ngunit walang bakas ng pangamba si Xiao Xuan, bagkus ay ipinahayag pa niyang 3 araw pa lamang ang nakararaan ay wala pang halaga ang lakas ng kanyang alagad, ngunit ngayon ay naabot na nito ang ika-10 antas ng Meishan. Sa bilis ng pag-unlad na yon, hinamon pa niya kung kaya ba ni Zhang Haiye na tapatan nito. Laking pagkabigla ng mga naroroon, lalo na si Shen na halos mahulog ang panga sa narinig. Hindi makapaniwala na sa 3 araw lamang ay nakarating na sa ika-10 antas. Sa gitna ng kanilang pagkajitla, marahang kinuha ni Xiao Xuan ang kanyang pamaypay na yari sa balat, nagsuot ng salamin at ngumisi, saka inutusan ang kanyang disipulo na ipakita ang tunay na kakayahan. Agad tumindig si Shinoo at buong tiwala na pinakawalan ang kanyang espiritual na lakas. Nang makita ito ni Shen, lalo siyang natigilan sapagkat tunay ngang umabot sa ika-10 antas ng Hosen ang babae. Hindi niya maunawaan kung paano nangyari yun. Sa mga palumpong, halos lumuwa ang mata ni Lin Haoran sa pagkagulat. Labis siyang nainis at kinagat ang sariling kuko sa sobrang pagkainis. Ang babaeng yun, na para sa kanya ay wala talagang talento, biglang umabot sa antas na imposible kahit buong buhay na magpraktis. Napaisip siya na marahil ay itinurok mismo ni Xiao Xuan ang sarili nitong lakas sa disipulo. Kaagad siyang nakaisip ng plano. Kung gayon, malamang na nanghihina si Xiao Xuan dahil sa paglilipat ng lakas. Ito ang tamang pagkakataon upang tugisin siya. Mabilis na nagbalik si Lin Haoran at nagtungo sa ika-3 bulwagan ng pulong sa summit. Doon ay nagulat siya ng buong paggalang kay Elder Mang, isang matandang nakaupo sa silyang yari sa mga buto ng hayop na yao. Sa kanyang salaysay, ikinwento niya ang ginawang paglilinis ni Xiao Xuan sa imbakan ni Wang Yan at ang pagprotekta nito ngayon sa kanyang disipulo. Malalim ang tinig ng matanda nang sagutin siya. Sinabing ito ang tamang oras upang makapagdulot ng malakas na dagok. Nagpaulan ng papuri si Lin Haoran, tinawag na marunong at makapangyarihan ang nakatatanda. Mabagal na umayos ng upo si Mang Yu at nagsabing sasama siya. Nagbigay pa ng pangako na kung magiging maayos ang kanilang balak, gagawin niyang pangunahing disipulo si Lin Haoran. Laking tuwa ng binata at agad na nagpasalamat. Samantala, sa simpleng kubo ni Xiao Xuan, magkatapat silang nagtitiyaga sa loob ng silid pagsasanay. Ipinaalam ng guro na sisimulan niya ngayong araw ang pagtulong sa disipulo upang makatawid sa antas ng pre-heaven at upang malinis ang kanyang butot laman. Kapag naging maayos, magiging magaan na ang kanyang pag-unlad sa hinaharap. Nagninggis ang determinasyon ni Shinoo, sariwa pa sa kanyang alaala ang hamon ng bastos na si Ya Chen. Nais niyang patunayan ang sarili. Naglabas si Xiao Xuan ng isang mataas na antas na gamot na nakuha mula sa nakaraang tagumpay laban kina Wang Yan. Sa pamamagitan ng isang mahigpit na incantation, ipinasa niya ang espiritual na lakas ng gamot sa kanyang alagad. Agad na sumabay si Shinoo, pinaga niya ang kanyang paraan ng pagninilay at buong tapang na tiniis ang hapdi. Habang tumatagal, naramdaman niyang gumagaan ang kanyang katawan at ang kanyang espiritual na lakas ay lumalawak. Nagbigay ng gantimpala ang sistema. Nailipat ni Xiao Xuan ang 200 puntos ng kultibasyon sa disipulo,
Nadagdagan pa ang kakayahan nito at nagkamit ng dobling bilis ng pagsasanay sa loob ng 4,000 araw. Nakakuha rin ito ng isang mababang antas na espada ng elemento ng tubig, ang Autumn Water Sword Play. Kasabay nito, umangat din ang antas ni Xiao Xuan sa ika-6 na yugto ng Golden Core Realm. Nagising si Shinuo mula sa kanyang pagninilay, taglay na ang lakas ng unang yugto ng Pre-Heaven Realm. Hindi siya makapaniwala sa nararamdaman, at sa kanyang dibdib ay nag-alab ang pagnanais na harapin ang dating ng hamak sa kanya. Nakita ito ng guro at natuwa, hinikayat pa siyang magkaroon ng kumpiyansa. Kapag natapos niyang talunin si Ya Chen, siya naman ay isasama upang haminin ang ranggo ng mga batang may pambihirang talento. Ngunit bago pa man matapos ang kanilang pagdiriwang, isang malakas at biglaang katok ang gamambala sa kanilang pintuan, kasunod ng nagmamadaling tinig mula sa labas. Isang malakas na boses ang nagmula sa labas ng kubo, nagmamadali at puno ng pag-aalala, humihingi ng tulong para sa isang disipulo na kailangan ng espiritual na halamang gamot upang mailigtas ang isang mahal sa buhay na nasa bingit ng kamatayan. Nabigla si Xiao Xuan ngunit agad na sumang-ayon at nagtungo sa pinto. Habang naglalakad ang kanyang guro, nagtataka si Shinuo kung kailan pa nagkaroon ng isa pang disipulo ang kanyang Shifu. Dahan-daang binuksan ni Xiao Xuan ang pinto at agad na sumunod si Shinuo. Sa pagbukas ng kanilang paningin, tumambad ang isang pamilyar na mukha, ang traidor na si Lin Haoran, duguan at sugatan, nakahiga sa isang tanday na binubuhat ng 2 disipulo ni Elder Mang. Mahigpit nitong hawak ang isang halamang gamot at pilit na nagsalita ng mahina. Tinatawag si Xiao Xuan bilang guro. Sa dramatikong pagpapanggap, nanginginig itong iniangat ang halamang gamot at nagpumilit magsalita na siya ay walang silbi, nakakuha lamang ng isang tangkay ng Dragon Blood Grass para sa kanyang Shifu. Hindi nakapagtimpi si Shinuo at galit na sumigaw laban sa traidor, tinawag siyang walang hiya at pinaalalahanang sumapi na siya sa Three Peaks Sect. Bakit pa siya narito? Ngunit nanatiling tahimik si Xiao Xuan, pinapanood lamang ang palabas na ipinapakita sa kanyang harapan. Pilit na nagpaliwanag si Lin Haoran, nagkunwaring umuubo at nagsabing nagpunta lamang siya sa Three Peaks Sect upang humingi ng tulong makakuha ng Dragon Blood Grass para sa kanyang guro. Mabilis namang sumingit ang dalawang kasama, isa'y berde ang buhok at isa'y kayumanggi, kapwa ginagampanan ang kanilang mga papel. Ang una ay galit na iginiit na muntik nang mamatay si Lin Hao para sa halamang yun, habang ang isa na may sumuporta at nagtanong kung bakit hindi sila marunong magpasalamat. Maging si Elder Mang ay nakisali rin, sinabing 3 araw na lumuhad si Lin Haoran sa kanyang pintuan para lamang makiusap. Ayon pa sa kanya, naantig din siya. Sa sukdulang pagkagalit, itinuro ni Shinuo ang mga mukha ng mga taong yun at mariing sinabi na traidor si Lin Haoran at ngayoy binabaluktot ang katotohanan. Ngunit ngumiti lamang si Xiao Xuan at banayad na tinig ang binitiwan, sinabing siya na ang bahala. Malamig na tinanong ni Xiao Xuan kung bakit, ngayong sumali na siya sa Three Peaks Sect, ay bumalik pa siya roon. Mapanganib ang ngiti sa kanyang labi, worry may pagdududa, at sinabing huwag sabihing nais niyang muling bumalik sa kanyang piling. Agad na lumuhad si Lin Haoran, inialay ang halamang gamot gamit ang 2 kamay, nagkukunwaring mapagkumbaba at humihingi ng kapatawaran sa kanyang pagtataksil. Napansin ng berde ang buhok na disipulo na tila wala namang sakit si Xiao Xuan, kaya't nagduda kung kailangan pa nga ng Dragon Blood Grass. Dinagdagan pa ng kayumangging buhok na disipulo ang palabas. Sinabing nasira ang pundasyon ni Lin Haoran at kung wala siyang makukuhang ika-4 na antas na gamot, limitado na ang kanyang kinabukasan. Pareho silang ngumiti ng palihim at tinangkang mangudyok kay Xiao Xuan na maglabas ng elixir. Kahit mainis, nagkunwaring pinagsabihan ni Lin Haoran ang dalawa, ngunit nakangisi pa rin sa kanyang isipan. Alam ni Xiao Xuan ang lahat at ngumisi rin sa sarili, handa na siyang makipaglaro sa kanilang palabas. Bigla siyang nagkunwaring nanghihina, halos bumagsak at kumapit sa kanyang alagad. Pinapalabas na kailangan niya talaga ng halamang gamot. Agad namang nakuha ni Shinuo ang sinyas at nakisali sa akting, sinasabing matagal nang mahina ang kanyang Shifu at mainam ang halamang yun. Nabigla ang 4 na kalaban at hindi nakapagsalita. Galit na pinisil ni Lin Haoran ang tangkay ng halamang gamot ngunit nagpanggap pa ring tapat.
Ipinasa niya ito kay Xiao Xuan na mabilis namang sumugod, inagaw yun, at agad na nagpasalamat bago muling bumalik sa kanyang pwesto. Namutla si Lin Haoran, hindi makapaniwala sa bilis ng kilos ng kanyang dating guro. Ngumisi si Xiao Xuan at iniabot sa kanyang alagad ang halamang gamot, sinabing itabi yun para sa hapunang sopas. Bagamat nagtataka si Shinoo kung bakit sopas ang iniisip sa isang bihirang halamang gamot, biglang nagpakita ng abiso ang sistema. Sa pagbibigay ng Dragon Blood Herb, nakatanggap siya ng gantimpalang 5 ulit na mas mataas ang antas, isang Earth Dragon Blood Herb. Samantala, bumalik si Lin Haoran sa pagpapanggap bilang may sakit. Inuubo-ubo pa. Mabilis na sumaklolo ang dalawang kasamang disipulo, isa'y tumawag ng malakas at ang isa na may nagsabing sinasakripisyo ni Lin Haoran ang kanyang kultibasyon para sa kanyang guro. Narinig ito ni Elder Mang at agad na nakisali, nakahalukip-kip at iginiit na hindi maaaring baliwalain ang buhay ng isang tao. Kung kumalat ang balita na pinabayaang mamatay ang isang disipulo, sino pa raw ang papasok sa kanilang sekta? Dahan-daang lumapit si Xiao Xuan kay Lin Haoran, na upo sa kanyang harapan. Hinawakan ang kamay nito, at ngumisi. Sa malamig na tinig ay sinabing kung palabas lamang ng pagmamahal ng guro at alagad ang kanilang ginagawa, hindi siya papayag na manood lamang. Pinasya niyang bibigyan ng ika-4 na antas na elixir, ngunit idinugtong na dahil labis ang pinsala, baka hindi kayanin ni Lin Haoran na seluhin ang buong lakas nito. Kaya bago yun, kailangan muna niyang buksan ang mga meridian nito gamit ang sariling lakas. Ngumiti si Elder Mang Wu at nagpuri kay Elder Xiao. Worry puno ng paghanga, ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, palihim niyang inoobserbahan ang lahat. Napansin niyang tila walang alinlangan sa paglilipat ng lakas si Xiao Xuan, at sa pantahan niya ay may tinatagong pamamaraan nito na hindi gaanong nauubos ang sariling lakas. Nagpasya siyang manood pa at maghintay ng pagkakataon. Itinaas ni Xiao Xuan ang 2 daliri at ginamit ang isang mahigpit na orasayon upang patahimikin ang traidor, saka malamig na binigkas na hindi niya matatanggihan ang sakripisyo ng isang alagad na handang ibuwis ang buhay para sa kanya. Kasabay nito, isang gintong agos ng espiritual na enerhiya ang damaloy sa braso ni Lin Haoran, agad na nagdulot ng matinding sakit. Kumislat ito, nanginginig, bumubula ang bibig, at napasigaw sa takot. Nabahala ang kayumangging buhok na disipulo at nagtanong sa kanyang guro kung bakit tila napakamatindi ng sigaw ni Lin Haoran. Sumang-ayon din ng berde ang buhok, labis na nalilito. Ngunit si Elder Mang Wu, na kunwari maalam, nagpakitang kaya at ipinaliwanag na karaniwang masakit ang proseso ng paglilipat ng lakas at isa itong malaking biyaya para kay Lin Haoran. Habang patuloy ang palabas, halos mamatay na sa hirap si Lin Haoran. Sa loob ng kanyang isipan, nagngangalit siya, iniisip na hindi paglilipat ng lakas ang ginagawa kundi pinipilas ang kanyang mga litid at buto, pati ninanakaw ang kanyang kultibasyon. Nagdagdag pa ng lakas si Xiao Xuan, tinutusok hanggang kaibuturan ang katawan ng traidor, kaya't nabalot ito ng pawis, luha, at laway. Sa huling sandali ng kanyang lakas, sumulyap siya kay Elder Mang Wu, umaasang ililigtas siya. Ngunit hindi ito nakapansin at inakalang iyon ay luha ng kagalakan. Kaya't nagbigay pa ng papuri, itinaas ang hinlalaki at sinabing mahusay. Makalipas ang ilang sandali, tumigil ang palabas. Bagsak si Lin Haoran, walang malay at nagmistulang walang buhay, usok ang umaangat mula sa kanyang pulso, at ang mga matay nakatitig sa kawalan. Tumindig si Xiao Xuan, tinapak ang alikabok sa kanyang mga kamay, at mariing nagwika na maaaring ayusin ng gamot ang kanyang kalagayan, ngunit marahil ay sobra ang kanyang lakas na ginamit kaya't hindi ito nakayanan ng mahina nitong katawan. Inutusan niyang iuwi muna ang sugatang alagad upang makapagpahinga, pagkatapos ay tumalikod na parang pagod, pawis na tumutulo at kunwaring nanghihina. Mabilis na sumaklolo si Shinoo upang alalayan ang kanyang guro. Habang pinagmamasdan ito, lihim na natuwa si Elder Mang Wu. Napansin niyang tila hamina ang aura ni Xiao Xuan, at agad na naglaro sa kanyang isipan ang isang tusong plano. Tahimik siyang nag-ipon ng espiritual na lakas sa kanyang kamay at bigla ang umatake mula sa likuran. Umaasang mahuhuli sa patibong ang inaakalang mahina na si Xiao Xuan. Ngunit handa na ang guro. Sa halip na mabigla, ngumiti ito at biglang umikot ng mabilis,
Humarap at isinuntok ang palad upang salubungin ang atake. Nagbanggaan ang dalawang agos ng espiritual na kapangyarihan at yumanig ang paligid sa malakas na pagsabog. Matatalim ang mata ni Xiao Xuan, nagliliyab sa pulang ninges, at mariing sininghalan si Elder Mang, tinutuligsa ang kanyang kasamaan. Nang hina si Mang Wu sa gulat, hindi makapaniwala na ang lakas ni Xiao Xuan ay higit pa sa inaasahan. Mabilis na lumaki ang gintong aipo-aipo ng enerhiya mula sa palad ni Xiao Xuan, pinulbos ang kanyang kapangyarihan, at itinapon siya palayo. Lumipad si Elder Mang, bumagsak ng malakas sa lupa, at nagmukhang kaiya-hiya. Nang makita ito, nataranta ang kayumangging buhok na disipulo at sumugod habang sumisigaw, ngunit hindi man lang nilinggan ni Xiao Xuan ang talunan. Tumalikod lamang siya, kumaway ng daliri, at nag-aya kay Shinoo na bumalik na sila sa kanilang kubo.